Si Levi Oliveros, isang kilalang modelo at prinsesa ng pinakamayamang pamilya, ay lumaki sa Carangyan. Nakasanayan niya ang marangyang pamumuhay, at kailanman ay hindi niya naranasan ang hirap ng trabaho sa ilalim ng araw. Ngunit isang iskandalo ang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Bilang parusa, ipinadala siya ng kanyang pamilya sa probinsya, isang lugar na tila nasa kabilang dulo ng mundo para sa kanya. Dito, nakilala niya si Ryan Castillo, isang lalaking seryoso, masungit, at tila hindi natuwa sa kanyang presensya. Sa unang pagkikita pa lamang nila, sa loob ng isang bus na punong-puno ng pasahero, agad nang nairita si Ryan sa kanyang walang tigil na kadaldalan. Si Levi, na tila may sariling podcast, ay walang kapaguran sa kakareklamo tungkol sa init, sa bagal ng biyahe, at sa aircon na parang dekorasyon lang. Habang si Levi ay nagmamaktol, si Ryan naman ay pilit pinipigilan ang sarili na mapaikon. Grabe, sobrang init. Parang oven dito, reklamo ni Levi habang pinapaypayan ang sarili gamit ang kamay. Kuya driver, ano ba? Nagmamaneho ba tayo o lumulutang lang? Sinaman siya ng tingin ni Ryan, na hindi na nakapagpigil at mahinang bulong, sana decoration ka na rin. Pagdating nila sa probinsya, lalo pang tumindi ang tensyon nang malaman ni Ryan na si Levi pala ang bagong mamamahala sa hasyenda. Para sa kanya, isa itong prinsesang pabigat na walang alam sa buhay sa probinsya. Ngunit sa araw-araw nilang bangayan, unti-unting nabubunyag ang mga lihim na nakakubli sa kanilang mga puso. Si Ryan, na tila may galit sa pamilya ni Levi, ay may balak palang paghigantihan ang mga Oliveros. Ngunit paano kung sa kabila ng galit at paghihiganti, may isang bagay na mas malakas pa ang nararamdaman nila para sa isa't isa? Mauuwi ba ang kanilang alitan sa isang mas malalim na koneksyon? O mas pipiliin nilang manatili sa galit at paghihiganti? Sa loob ng bus, habang tirik ang araw, nagsimula ang isang kwento ng bangayan, galit, at maaaring pag-ibig. Ngumuso si Levi, halatang inis. Kasalanan to ng mga magulang ko, reklamo niya habang nagpupunas ng pawis. Kung bakit ba kasi pinasakay ako ng bus? Pwede naman akong ihatid ng kotse kasama si Martha. Tumutulong na lang sa pagpapaypay sa kanya ang kasambahay niyang si Martha Santos, na tila sanay na sa mga reklamo ng amo niya. Oh my gosh! And then there's this weird smell. Alam mo yung parang halo ng pawis, prito, at konting asim, tanong ni Levi kay Martha, habang sumangot-singhot. Bigla niyang tinanong ang katabing matandang lalaki, Kuya, amoy mo ba yun? Baka naman ako lang. Nanlaki ang mata ng matanda, tila nagdarasal na sana'y tigilan siya ng dalaga. Napabuntong hininga na lang si Martha. Diyos ko, Kuya, huwag mong ipagdasal yan. Mas lalo kang lalapitan, bulong niya sa sarili. Parang may sixth sense si Levi dahil bigla siyang lumingon kay Rafa, na nasa kabilang upuan. Mabuti na lang at pumikit si Rafa bago pa siya mapansin ni Levi. Uy, ikaw, Kuya, tulog ka ba? Kasi if yes, grabe naman ang talent mo. How do you sleep through this heat? Teach me your ways, sabi ni Levi, na may halong ngiti. Napilitang idilat ni Rafa ang isang mata at tiningnan siya. Actually, oo, natutulog ako. Masarap sana kung hindi maingay, sagot nito bago muling pumikit. Natigilan si Levi, pero isang segundo lang iyon. Oh my gosh, is that me? As in ako yung maingay. Hala, why didn't you tell me sooner? Napangiwi siya pagkatapos. Alright, hindi tayo close. But now that we're talking, let's be friends, sabi niya, sabay abot ng kamay kay Rafa na tila naghihintay ng handshake. Tinitigan lang siya ni Rafa. Deadma, nilagyan nito ng earphones ang magkabilang tenga at iniwas ang tingin. Napakunot noo si Levi. You're so mean to me. Akala ko naman magiging friend na kita, reklamo niya. Biglang umalag ang bus, tumigil, at biglang yumandar ulit. Si Levi, na nakahawak sa upuan, ay muntik ng sumubsob. Sa isang iglap, hawak na ni Rafa ang siko ni Levi. Oops, hawak-hawak ka dyan, baka mahulog ka sa charm ko niyan, kuya. I don't crash back, okay. Dibdibin mo na lang muna yan, sabi ni Levi, sabay hawi ng buhok na parang artista. Binitawan agad ni Rafa ang siko ni Levi. Mas gusto ko pang mahulog sa bangin kesa mahulog sa'yo, malamig na sagot nito. Natawa si Levi, pero mukhang hindi siya na-offend. Alam naman niya, deep inside,
na may crush ito sa kanya, tinatago lang. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na napansin ni Rafa na hawak na lang niya ang earphones niya at nakikinig na siya sa kwento ni Levi. So basically, I decided na mag-move on sa province kasi gusto kong mag-start fresh, you know. Change of scenery, slow life vibes, sabi ni Levi, na parang nagmamonologue. Pero ang totoo, pinatapon talaga siya ng magulang niya doon. Mukha kang ang mabagal, sagot ni Rafa, na lalong nagpahaba sa nguso ni Levi. Grabe ka naman, as in ang mean mo ha. Pero fine, sige, I'll let that slide kasi baka yun lang talaga ang kaya mong sabihin. I forgive you, sabi ni Levi, sabay ngiti na parang Miss Universe. Sa lahat ng pwedeng ipamana ng daddy cadence niya, ang pagiging madaldal talaga ang nakuha niya. Samantalang ang pagiging maarte naman ay namana niya sa mommy niya. Wala man lang magandang pinamana ang mga ito maliban sa ganda niya. Hindi naman ako humihingi ng tawad, sagot ni Rafa, pero parang wala lang iyon kay Levi. Mas lalo pa niya itong hinarap. Ikaw, what is your kwento ba? Ba't ka pupunta sa probinsya? Tanong ni Levi. Sa unang pagkakataon, natahimik si Rafa. Bumantong hininga ito at tumalikod. Napakamot ng ulo si Levi at hinayaan na lang ito. Biglang bumagal ang bus, at sumilip ang ilang pasahero sa bintana. Anong nangyayari, Manong? Tanong ni Rafa sabay tayo. Si Levi ay sumilip din sa bintana at nanlaki ang mga mata. Oh my gosh! Is that a cow in the road? That's so cute, mahinang tili niya. May isang malaking baka na nakahiga sa gitna ng kalsada. Chill lang, parang may existential crisis. Ngayon lang talaga siya personal na nakakita ng baka. Kuya driver, talk to the cow, please. Malay mo may pinagdadaanan lang siya. Biro niya habang nakatingin sa baka na ayaw talagang gumalaw kahit anong gawin ng mga tao. Tumayo si Levi at lumapit sa driver. Kuya, gusto mo ba akong subukan? Maybe I have cow whispering powers, sabi niya na may kumpiyansa. Nagkatinginan ng mga pasahero. Si Rafa, napailing na lang. Diyos ko, huwag na. Baka lalo tayong ma-stranded, sabi niya ng kunot noo. Pero mas mabilis si Levi kaysa sa common sense. Bumaba siya ng bus at lumapit sa baka. Hello, cow. Naiintindihan kita, mahinang bulong ni Levi habang dahan-daang hinihimas ang ulo ng baka. Minsan gusto ko rin lang humiga at magpahinga sa gitna ng daan. Pero bawal daw, dagdag pa niya, may halong lungkot sa boses. Pinagmamasdan niya ang malaking hayop na tila walang pakialam sa mundo. Pero ikaw, baka naman pwedeng lumipat ka lang kahit konti. Ayun sa damuhan. Sabay turo niya sa gilid ng kalsada, ang boses niya ay puno ng lamang at pag-asa. Tahimik ang lahat ng pasahero, nag-aabang kung ano ang mangyayari. At sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo ang baka. Dahan-dahan itong lumakad papunta sa damuhan, eksaktong sa direksyong itinuro ni Levi. Napuno ng hiyawan at palakpakan ang bus. Pagbalik ni Levi sa loob, masayang ngumiti ang driver. Aba, ang galing mo. Iya, natatawang sabi nito. Masayang nagbaw si Levi, parang artista sa entablado. Thank you, thank you. Gifted po ako, sagot niya, sabay ngiti na parang Miss Universe. Habang naglalakad pabalik sa kanyang upuan, inirapan niya si Rafa. I told you I have cow whispering powers. Ako lang yan, nag-iisa, sabi niya, sabay flip ng kanyang buhok na parang nasa commercial. Napatingin si Rafa sa kanya, at sa unang pagkakataon, napangiti ito, kahit konti lang. Pero hindi iyon nakaligtas kay Levi, na lihim na natuwa. Nang bumaba si Rafa sa kanyang destinasyon, diretso siya sa bahay na nirentahan niya pansamantala. Isang linggo lang siya roon bago lumipat sa mansyon ng mga Oliveros, ayon sa utos sa kanya. Ngunit pagdating niya sa mansyon, natigilan siya. Sa harap ng engranding mansyon ng Hacienda Oliveros, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Isang babae na nakapamewang, suot ang eleganteng beige dress, habang naguutos sa mga katulong na bitbitin ang napakaraming designer luggage. Si Levi, ang babaeng maingay sa bus. Hindi to pwede. Hindi siya pwede, mahinang bulong ni Rafa sa sarili, pero halatang hindi siya makapaniwala. Lumingon si Levi at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mata ng babae. Oh my gosh, halos tili nito. Ikaw yung mini sa bus. Wait, don't tell me. Sabay turo sa paligid, ikaw rin ang new farm manager. Oh my gosh, ano to?
Destiny Drama Series, Small World. Napapikit si Rafa, huminga ng malalim, at halos pabulong na nagtanong sa Diyos, Lord, ito ba talagang challenge na ibibigay mo sa buhay ko? Rafa, Rafael de la Vega, sagot niya, malamig ang boses na parang hangin sa madaling araw. Napangiti si Levi, bahagyang napailing. Fine, fine. So, ano na ang una kong gagawin? Matutong gumising ng maaga. Hindi ito city life na pwede kang magpuyat tapos magising ng tanghali, seryosong sabi ni Rafa, na parang nagsasabi ng prophecy. Napatigil si Levi, kunot noo. Wait, are you saying wala ng late night K-drama marathons dito? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Bamantong hininga si Rafa. Wala ring bar dito. Kung gusto mong mag-party, good luck, dagdag pa niya, may halong sarcasmo. Kung gusto mong magising sa gitna ng palayan kasi tinapon ka ng mga tao dito, go ahead, sagot ni Rafa, halatang pinipigilan ang ngiti. Nilinggan lang siya ni Levi, pero sa loob-loob niya, gusto na niyang mag-walk out. Tumalikod siya at bamantong hininga. Wala talagang kwentang kausap ang lalaki. Kung hindi ko lang siya gusto, baka kanina ko pa siya pinaalis, bulong niya sa sarili. Okay, Levi, kaya mo to. Isang taon lang, pampalakas loob niya sa sarili habang pinipilit ngumiti. Habang nililibot niya ang lugar, bumaling siya kay Rafa. So, anong schedule natin every week? Nandito ba tayo araw-araw? Tanong niya, pilit na kalmado. Tumaas ang kilay ni Rafa, halatang natatawa sa tanong niya. 4:30 everyday. Walang trabaho ng Saturday and Sunday. Muntik nang mahulog ang panga ni Levi, 4:30. As in 4:30 in the morning, gulat niyang tanong, parang hindi makapaniwala. Kalmadong tumango si Rafa, ngunit may bahagyang ngiti sa labi niya, tila inaabangan ang reaksyon ni Levi. Bakit pa kasi niya sinabing kailangan niyang matuto sa farm? Pero kahit hindi niya sabihin, si Ethan Morales pa rin pala ang magsasabi dahil utos yun ng ama. Hindi to gawain ng model na tulad ko. Life is so unfair, pabantong hiningang bulong niya. Kinabukasan, nakatayo si Levi sa gitna ng maputik na palayan. Suot niya ang oversized na long-sleeve polo, leggings, at isang straw hat na parang props ng isang photoshoot. Halatang hindi siya bagay doon. Nakangisi si Rafa habang nakatayo sa harap niya, naka-cross arms, at parang nag-aabang kung kailan siya susuko. Okay, okay. So, anong gagawin ko today? Modeling. Poso sa bukid. Gusto mo ba ng Lost Princess in the Farm, look? O baka naman may ikaw ako na kailangang mind control ulit, nag-finger gun siya kay Rafa. I got you. Tiningnan lang siya nito, seryoso. No, magtatanim ka. Napakurap si Levi, marteng tumawa. Ngunit nang makita niyang seryoso si Rafa, sumimangot siya. Wait lang. Legit, you want me to, touch dirt with my bare hands. Tumango si Rafa. Napatingin si Levi sa paligid, parang naghahanap ng hidden camera. Baka naman may gloves, tanong niya, umaasang may pag-asa. Ngumisi si Rafa. Kamay mo. Habang nagtatanim, halatang nahihirapan si Levi. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto, pero parang 1 oras na ang pakiramdam niya. Madrama siyang bamantong hininga. Oh my gosh, I swear I will sue someone for this. Baka ako mismo, bulong niya. Lumapit si Rafa, tinitingnan ang ginagawa niya. Napakunot ang noo nito. Ano yan? Inis na tumingala si Levi. Obviously, I'm planting, di ba yan ang sabi mo? Tinitigan ni Rafa ang tinanim niya, tapos tumawa. Bakit parang nakaburol yung tanim mo? Napatingin si Levi sa ginawa niya at napangiwi. Tama nga si Rafa, ang tanim niya ay mukhang may sariling sementeryo. Artistic expression, sagot niya, pilit na dinadaan sa biro. Magsasaka tayo, hindi sculptor. Ulitin mo. Pagkatapos ng ilang oras, halos hindi na makagalaw si Levi. Literal na nararamdaman niya ang pawis sa buong katawan. I need water. Or an aircon. Or a new life, sabi niya, habol ang hininga. Tahimik na iniabot ni Rafa ang isang bote ng malamig na tubig. Nagulat si Levi, pero kinuha rin niya ito. Habang umiinom, tinitigan niya si Rafa. Do you care about me na? Tanong niya, nakangiti ng nakakaloko. Hindi sumagot si Rafa, pero kinuha nito ang panyo at pinunasan ang pawis niya. Natigilan si Levi, ngunit hindi niya ito pinigilan.
Kagat labing nakatingin lang siya dito. Hindi. Ayoko lang masisi kung bigla kang himatayin dito. Kung hindi mo na kaya, pwede kang umuwi na, mahinang sabi ni Rafa. Sinimangutan siya ni Levi. Rude. Tay, anong specialty ng senyorita to? Tanong ni Rafa, habang nakatingin kay Ethan Morales na tila nag-aabang ng sagot. Napakunot ang noo ni Levi sa sagot ni Ethan. Mag-utos, sagot nito, na may bahagyang ngisi. Hoy, you're so rude, Ethan Morales. You should be on my side, not him, galit na sabi ni Levi, sabay abot ng kutsara kay Rafa. Tikman mo to. Ayaw sana ni Rafa, pero nang makita niyang sinaman siya ng tingin ni Levi, napabuntong hininga ito. Nag-aalangang kinuha ang kutsara at sumubo. Bigla itong napatigil, nanlalaki ang mata. Napangiti si Levi habang inaabangan ang reaksyon nito. So, masarap ba? Tanong niya, puno ng kumpiyansa. Nakatulala si Rafa, hindi alam kung lulunok o idudura. Tubig, sabi nito, halos pabulong. Napataas ang kilay ni Levi. Water, for what? To balance the taste, sagot ni Rafa, sabay taas ng kamay na parang naghahanap ng tulong. Parang mamamatay na yata ako. Tubig kasi nalulunod ako sa alat. Tinulak ni Levi si Rafa, halatang naiinis. Grabe ka, napaka-drama mo. Hindi naman ganyan kalat, gusto mo lagyan natin ng asukal. Napaatras si Rafa, halatang natatawa. Huwag, baka maging dessert na to. Sa mga sumunod na araw, ganito pa rin ang eksena ng dalawa. Habang nagtatanim ng gulay, todo effort si Levi sa pagsunod sa mga instruction na napanood niya sa YouTube kagabi. Pero sa tabi niya, si Rafa ay tahimik na pinagmamasdan siya, halatang inaabangan kung kailan siya magkakamali. Hindi ganyan, puna ni Rafa, malamig ang tono. Napasimangot si Levi. Excuse me, nagtatanim lang ako, hindi ako nagbubuo ng robot. Mali pa rin. Hindi pwedeng sobrang dikit ang pagtatanim mo ng talong. Bakit? Kasi sa dami ng pwedeng itanim, talong pa ang naisip mo. Napatingin siya sa tinanim niya tsaka bumaling kay Rafa. Bakit? Magsasapakan ba sila? Dapat ba may social distancing? Napabuntong hininga si Rafa at lumuhad para ayusin ang tanim niya. Huwag ka nang magtanong. Sumunod ka na lang. Nagmamarunong ka pa, pagrare lang naman ang alam mo. Habang inaayos nito ang tanim niya, bigla siyang natulala. Ngayon niya lang napansin kung gaano kalapit ang mukha ni Rafa sa kanya. Ang pawisan pero makinis nitong balat ay malaya niyang nakikita. Napalunok siya. Wow, the farm boy is kinda cute din pala. I know he's handsome, but not that cute. Why? Bulong niya sa sarili. Tumingala si Rafa at nahuli siyang nakatitig. Ano? Nagulat siya at agad na umiwas. Ah, wala. Sabi ko lang, ang pangit ng pagtatanim mo. Napangisi si Rafa at ginulo ang buhok niya. Pikan. Napalunok si Levi dahil sa ginawa nito. Ramdam niya kasi ang lakas ng tibok ng puso niya. Isang araw, dinala siya ni Rafa sa palengke para mamili ng fresh produce. Ngunit mukhang mali yata ang desisyon niyang sumama. Pagdating nila, agad siyang sinalubong ng amoy ng isda, karne, at gulay, isang kakaibang karanasan para sa isang taong sanay sa air-conditioned grocery stores. Nakasimangot na tinakpan niya ang ilong. Okay, Rafa, bakit parang mas malala to sa V-section ng supermarket? Kasi hindi to supermarket, palengke to. Kung gusto mo sa supermarket, bumalik ka sa Manila. Napairap siya. Fine. Pero ikaw ang mamili. I don't want to touch. Biglang tinulak siya ni Rafa sa fish stall. Nanlalaki ang mata niyang tiningnan ito. Sige nga, pili ka ng fresh na isda, turo nito. Tumingin si Levi sa harap niya at nakita niya ang isang tray ng isda na nakatingin din sa kanya. Takot na napaatras siya. OMG, may mata pa siya. Bakit siya nakatingin sa akin? Look, Rafa. Hinayla niya ang damit ni Rafa. Natatawang hinawakan ni Rafa ang kamay niya. Dahil isda siya, pili ka na. Napatingin siya sa tindera at kinunutan ito ng noo, hindi makamove on doon sa isda. Ate, pwede niyong hindi ako titingnan. Napailing si Rafa, hinayla siya nito sa tabi, at ito na mismo ang pumili ng isda. Habang binabalot ng tindera ang isda, narinig niya ang boses ni Rafa. Hi, city girl. Sinimangutan niya ito, farm boy. Pero habang naglalakad sila paalis ng palengke, hindi napansin ni Rafa na hawak ni Levi ang dulo ng kanyang t-shirt para hindi maligaw. Matapos ang isang mahabang araw sa bukid,
Naupo si Levi sa ilalim ng isang puno, pawisan at lantang gulay. Lumapit si Rafa at may dalang malamig na buko juice. Walang sabi-sabi, iniabot ang juice sa kanya. Inom. Nagulat si Levi pero kinuha rin niya. Tinitigan niya ito. Oh, do you care about me na? Napakunot ang noo ni Rafa. Shut up. Ayoko lang na mag-collapse ka at ako pa ang sisihin. Umiirap siya ngunit kita din ang ngiti nito. Iyon ang laging dahilan mo. Sure, sasabihin ko kay Ethan Morales na concerned ka sa akin. Tumingin ito sa malayo, kita ang pag-aalangan ni Rafa kaya bumantong hininga pa ito. May sinabi ito na hindi niya narinig. Ha, what? Tanong ni Levi. Wala, sagot ni Rafa, sabay tayo. Gumising ka ng maaga bukas, baka matuto ka ng maging tunay na helper. Habang tinitingnan ni Levi ang papalayong si Rafa, napangiti siya. Gusto tuloy niyang pabalaykan si Rafa para titigan lang. Ha, cute nga. Simula noon, mas lalong nagkalapit ang dalawa, kahit laging nagbabangayan. Isang gabi, kaka-rating lang ni Rafa sa mansyon matapos ang mahabang araw sa bukid. Didiretso sana ito sa kwarto nang biglang sumulpot si Levi sa harap nito. Nakapajama na siya at mukhang may gagawing hindi maganda. Nakangiti siya habang hawak ang remote ng TV. Hoy, Mr. Farmboy. Since nandito ka na sa mansyon, you have no excuse. Manood tayo ng movie, sabi ni Levi. Napakunot noo si Rafa. Movie? Anong movie? Ayoko. Sumimangot si Levi. Oy, don't be such a KJ, ha? Horror movie to, pero promise hindi ako matatakot. Actually, ikaw nga dapat ang matakot kasi baka sumigaw ako sa tenga mo, sabay bungis-ngis nito. Napailing si Rafa at naglakad palayo. Pass. Ayok kitang kasama. Sumugod si Levi sa harapan nito at hinawakan pa ang kamay nito. No, 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 no. Hindi ka pwedeng tumanggi. Dito ka na nakatira. So house rule ko, bawal ang KJ. Kailangan mo akong samahan. Period. Hila-hila niya pa ang kamay nito. Napabuntong hininga si Rafa. Walang nagawa. Fine. Ang kulit mo. Umupo si Rafa sa couch, pero halatang wala itong gana. Nagsimula na ang pelikula. Tahimik lang si Rafa, samantalang si Levi ay abala sa pagkain ng popcorn. Minsan pa niyang sinubuan si Rafa, na kinain naman nito ang bawat pagsubo niya. Maya-maya, nagsimula na ang scary part. Biglang napaatras si Levi, sabay yakap ng throw pillow sa tabi niya. Okay, medyo nakakatakot nga, bulong niya. Tumaas ang sulok ng labi ni Rafa, naaaliw sa bawat reaksyon niya. Tuloy, nasa dalaga na ang buong atensyon niya at wala na sa pinapanood. Akala ko ba hindi ka natatakot? Tanong ni Rafa. Ngumuso si Levi at inirapan ito. Excuse me, hindi ako takot. Mas nagulat lang ako. Okay. Hindi pa man natatapos ang pag-uusap nila, biglang lumabas ang isang jump scare sa screen. Napatalon si Levi at napasigaw dahil sa takot. Oh my God, Daddy, Mommy, sabay kapit kay Rafa. Natulala si Rafa. Nakasandal si Levi sa kanya, sobrang lapit ng mukha nito sa dibdib niya, halos yakapin na nga siya. Hindi ka takot, ha? Tanong ni Rafa. Natigilan si Levi at mabilis na bumitiw dito, nagkunwaring kalmado. Hindi nga, nadulas lang ako. Ang dulas ng couch. Natatawa na lang si Rafa. Hinayaan niya ito kung ano ang gagawin nito sa kanya. Hindi siya nagreklamo kapag hahawak o yayakap man ito sa kanya. Nagpatuloy sila sa panonood, pero hindi pa tapos si Levi sa kakulaitan niya. Sa sobrang likot niya sa sofa, naiinis na si Rafa. Sumimangot siya sa dalaga. Simula nang makakita ito ng teddy bear, ayun na ang yakap niya doon. Doon na ito kumakapit kapag natatakot. Tigil-tigilan mo ang kakaikot dyan kung ayaw mong maupo sa kandanggan ko, sabi ni Rafa. Tumingin si Levi dito nang nakangiti. Ayoko, gusto ko comfy. Sa isang mabilis na pagkilos, biglang hinayla ni Rafa si Levi paupo sa kandanggan niya. Nanlalaki ang mata ni Levi at nilinggan ito. Hoy, 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 hoy. Ano to? Sinubukan niyang magpumiglas ngunit sobrang lakas nito. Ngumisi si Rafa at mahigpit na hinawakan ang bewang niya. Ayan, para hindi ka nalamikot dyan. Nahihilo ako. Namumula ang mukha ni Levi habang pilit pa ring nagpupumiglas sa hawak nito. Let me go. You farm boy. Hinayla siya nito pero lalong damaykit siya sa katawan nito. Nope, dito ka lang sa akin.
Sa ganong posisyon sila nanood, si Levi nasa kandangga ni Rafa habang ang braso nito ay nakapulupot sa kanya. Wala siyang choice kundi manatili sa kandangga nito. Hindi naman kasi siya bibitawan nito. Hindi nagtagal, nawala ang ailangan. Tahimik silang nanood hanggang sa unti-unting naging komportable si Levi sa pwesto niya. Naramdaman ni Rafa ang pag-relax niya sa bisig nito kaya napangiti siya. Sa kalagitnaan ng palabas, biglang may lumabas na romantic scene sa pelikula. Hindi napigilan ni Levi na mapatitig sa screen. Oy, ang sweet naman nila. Pero horror ang pinapanood namin, bulong niya. Lumingon siya kay Rafa pero nahuli niyang nakatitig ito sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik, biglang bumagal ang bawat segundo. Naramdaman ni Levi ang mabilis na tibok ng puso niya habang unti-unting lumalapit ang mukha ni Rafa. Ngunit bago pa man magtuloy ang halikan, pareho silang natigilan. May ungol mula sa pelikula kaya mabilis silang napalingon dito. Pareho silang napakurap. Hoy, ano yan? Bakit may ganyan? Napamura si Levi, dinampot ang remote para i-mute ang TV. Ano ba naman yan? Hinawakan pa ni Rafa ang ulo ni Levi upang iiwas doon. Biglang natawa si Levi, lalong humigpit ang pagkakahawak ni Rafa sa bewang niya. Natigilan si Levi at napalunok ng may maramdaman. Hinampes niya ito sa balikat. Oh my God! Ano bang pinapanood natin? Hindi ka nagsabi na may ganitong scene. Like, I'm innocent. And that's so EWW mateng, asep niya, bagaman makikita ang pamumula ng pisngi niya. Umiling si Rafa at hinaplos ang buhok ni Levi. Huwag mo akong tignan at sisihin. You're the one who chose that movie. Nagkatinginan silang muli, pero sa pagkakataong ito, hindi na nila iniiwas ang mga mata nila. Mabagal sila, at hindi na nila kayang pigilan ang sandali. At bago pa man sila magdalawang isip, hinayla ni Rafa si Levi palapit lalo sa kanya. Nagpang-abot ang kanilang mga labi sa isang magaan na halik, mabagal, mainit, at punong-puno ng emosyon na matagal nilang iniiwasan. Sa gabing iyon, sa tahimik na sala ng mansyon, hindi lang pelikula ang natapos kundi pati ang pagtanggi nila sa nararamdaman nila sa isa't isa. Sinaluhan nila ang halik na para bang huling halik na nila sa isa't isa. Lumipas ang mga buwan, at pinipilit pa rin ni Levi na patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng pamamahala sa lupa. Tumutulong siya sa mga gawain doon, at dahil dito ay mas naging malapit sila ni Rafa. Sa kabila nito, nahihirapan si Rafa na tanggapin na unti-unti niyang hinahangaan ang babaeng dating kinaiinisan niya. Ngunit alam niyang hindi niya kayang pigilan pa iyon, lalo na't alam niyang mahal na rin siya ni Levi. Ang tigas talaga ng ulo, pailing-iling na saad niya nang mag-walkout si Levi mula sa opisina nito sa mansyon. Nakipagtalo na naman kasi ito sa kanya at biglang napaikon. Habang abala si Rafa sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina, biglang may nagpadala sa kanya ng isang link, ang kapatid niya. Isang video compilation ang laman nito, puro si Levi. Mga clip ng iba't ibang lalaki na umiiyak, nagrereklamo, at sinasabing niloko raw sila ni Lana Rivera. Napakunot noo si Rafa at saka binuksan ang video. Ano to? Tanong niya sa sarili. Sa screen, isang lalaking may black eye ang nagsasalita. Mukhang wala talaga itong tulog. Si Levi, pinaglaruan lang ako niyan. Akala ko seryoso siya, pero iniwan niya lang ako sa harap ng kondo niya. Ni hindi man lang ako pinaakyat. Sumunod ang isa pang lalaki. She used me. Ang sakit, bro. As in ang sakit. Akala ko ako lang ang mahal niya, pero tatlo pala kami. Sa dulo ng video, may headline na nakasulat, Lana Rivera, Playgirl ng Manila. Napangisi si Rafa. Hindi siya sigurado kung matatawa o may inis. Nagkataon na pumasok muli si Levi sa opisina niya, bitbit ang isang tasa ng kape. Kalmado na ito at nakangiti. Mr. Farmboy, gusto mo ng kape? Tanong nito. Napansin niya ang seryosong mukha ni Rafa. Hala, bakit ganyan ang itsura mo? Parang nakakita ka ng multo. O baka nagagandahan ka lang sa akin, biro ni Levi. Tumingin si Rafa sa dalaga at pinakita ang phone dito. Gusto mong magpaliwanag? Tanong niya. Tumingin si Levi sa screen tsaka bumantong hininga. Wala ba talaga itong alam tungkol sa akin? Tanong niya sa sarili. Napataas ang kilay ni Rafa. Oo, so nalaman mo na pala. Congrats. Ikaw na lang yata ang last person on earth na hindi alam yan. Nilapag niya ang tasa sa mesa at nagpatuloy sa pagtitig kay Levi.
Totoo ba to? Tanong ni Rafa. Umupo siya sa harap ng desk at hindi man lang iniwas ang tingin dito. Well, depende kung anong totoo para sa'yo, sagot ni Levi. Inis na tumaas ang kilay ni Rafa. Niloko mo talaga sila. Ayaw niyang maging tonong disappointed, pero iyon ang nararamdaman niya. Malakas na tumawa si Levi. Technically, yes, sagot nito tsaka nagkibit balikat. Pero kung ang ibig mong sabihin ay ginamit ko sila for fun, no. I'm not like that. Hindi nagsalita si Rafa. Nakatingin lang siya kay Levi, nakikinig sa sasabihin nito. Naglakad si Levi patungo sa sofa. Pagkatapos, hinayla siya ni Rafa paupo sa hita nito. Sumandal na lang siya habang nakapalibot ang mga braso ni Rafa sa kanyang bewang. Huminga siya ng malalim. Listen, lahat ng yan, they deserve it. Lahat sila babero. Lahat sila may niloko ring babae. Ginamit nila ako, fine. Pero hindi ako nagpatalo. Binaliktad ko lang ang laro. I play fair. Walang mali doon. Hindi sumagot si Rafa. Hindi niya alam kung anong sasabihin o i-react sa sinabi ni Levi. Nang akmang magsasalita pa si Levi, pinigilan siya ni Rafa at ngumiti ng bahagya. I don't think you're a bad person, sabi ni Rafa. Napatigil si Levi. Nilinggan niya ito. Tinulungan naman siya ni Rafa para makaupo siya paarap dito. Hinawakan niya ang pisngi nito. Wait, what? Tanong ni Levi, nakangiting umiiling-iling. I don't think you're a bad person, babe. Tinaasan siya ng kilay ni Levi. Wait. So hindi ka galit. Akala ko galit ka. Tumawa si Rafa ng mahina. Bakit ako magagalit? Kung totoo ang sinasabi mo, kung lahat ng niloko mo ay manloloko rin, then I don't see the problem. Napakurap si Levi. Maya-maya, lihim siyang napangiwi. Nakita iyon ni Rafa at napangiti din lalo. Naramdaman ni Levi ang paghaplos nito sa kanyang bewang na siyang nagbigay sa kanya ng kiliti. Teka lang, hindi ako sanay sa ganitong reaksyon, pabulong na saad niya. Nakangiting pinisil ni Rafa ang bewang ni Levi. Napalunok siya nang maramdaman ang pagliyad nito. Bamantong hininga siya. Ano bang in-expect mo? Naiiwasan kita, na hindi kita kakausapin. Yeah, you should do that, right? Because nalaman mo yung ginawa ko to your kalahi. Natawa si Rafa. Hinawakan niya ang baba nito. Pinagkatiwala mo talagang mangyayari yan, tanong niya. Parang tumigil ang mundo ni Levi nang lapatan ni Rafa ng halik ang gilid ng labi niya. Doon niya napagtanto, wala nang atrasan. Si Rafael de la Vega, ang farm boy na crush at kinaiinisan niya dati, ay hindi lang basta-bastang lalaki. Ito ang lalaking hindi siya huhusgahan. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot si Levi dahil baka ito na nga ang lalaking magpapabago ng tuluyan sa isang Lana Rivera. Matapos ang nangyaring iyon sa kanila, inamin ni Rafa ang nararamdaman nito. Hindi siya makapaniwala na kasintahan niya na ito. Sa lahat ng naging karelasyon niya, doon niya nasabing seryoso na talaga siya. Dahil alam niyang hindi katulad ng mga dating karelasyon niya si Rafa, iba ito. Ramdam niya na seryoso din ito sa kanya. What happened to him kaya? Mahinang tanong niya. Madaling araw na, pero gising pa rin si Levi. Hindi siya mapakali. Ilang araw na niyang napapansin si Rafa na parang laging may malalim na iniisip, laging may kausap sa telepono na hindi niya marinig ng buo. At bilang isang natural na chismosa at investigative queen, hindi siya makatiis. Kaya heto siya ngayon, nakapasok sa kwarto ni Rafa. Naghalughog ng gamit nito habang mahigpit na nakapikit ang isang mata dahil nagigilty siya kahit papaano. Levi, anong ginagawa mo? Is this even legal? Bulong niya sa sarili, pero hindi niya mapigilan. Kapag may hindi siya alam, kailangan niyang malaman. Binuksan niya ang isang drawer at may nakita siyang lumang envelope. Luma at gusot na mga papeles, may mga financial statements, legal documents, at isang lumang litrato ng isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng isang malaking bahay. Tumingin si Levi sa paligid bago binasa ang isang papel. De la Vega Corporation, foreclosure notice. Wait, what? Napakunot ang noo niya. Ano tong mga to? Pero bago pa niya masagot ang tanong niya, biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo dyan? Matalim ang boses na tanong ni Rafa. Gulat na napalingon si Levi at muntik ng matamba dahil sa biglang paglingon niya. Kinakabahan siya pero nagkunwaring kalmado. Oh my gosh, babe, you scared me. Dumiretso ang tingin ni Rafa sa mga papel na hawak ni Levi. You shouldn't be touching that, sabi nito.
Tumingin siya kay Levi, nakataas pa ang kilay. Okay, okay. I know I invaded your privacy. Pero bakit may mga documents ka about a foreclosure? At sino tong batang to? Pinakita niya ang litrato kay Rafa. Nagkatinginan sila. Ilang segundong katahimikan ang namayani hanggang sa lumapit si Rafa at marahang kinuha ang papel mula sa kamay niya. That boy is me, sabi ni Rafa. Natigilan si Levi. Nagsalubong ang kilay niya, niyuko ang litrato, at napalunok habang nakatingin dito. Wait, what? Tanong niya. Tumingin si Rafa sa dalaga tsaka bumantong hininga. De La Vega Corporation. Pagmamayari yan ng pamilya ko noon. Isa yang successful na negosyo. Pero isang araw, nalugi kami. Ipinagbili ang bahay namin, ang lupa namin, at ang inakala ng pamilya ko. Huminto siya sandali. Kasalanan yun ng pamilya mo, dagdag pa ni Rafa. Nanlaki ang mata ni Levi. Umiling-iling siya habang nakatingin kay Rafa dahil sa sinabi nito. Ayaw niyang paniwalaan iyon. Dahil kilala niya ang pamilya niya, alam niyang hindi kayang gawin ng mga Oliveros ang pinagsasabi ni Rafa. Bagaman sandali siyang natigilan, may naisip siya. Wait, so kaya ka nandito para maghigante? Tanong niya. Napayuko si Rafa, pinatong ang kamay sa mesa. That was the plan, babe. Napaatras si Levi. Napahawak siya sa dibdib dahil sa biglang pagkirot noon. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Oh my gosh, sabi niya. Tinitigan siya ni Rafa, hinawakan ang kamay nito, tsaka ay nalalayan paupo sa kama. Mas hinapit pa siya nito palapit sa katawan nito. Yes, nandito ako para pabagsakin ang Hacienda Oliveros. Gusto kong makita kayong bumagsak. Gusto kong maramdaman nyo yung mawalan ng lahat, gaya ng nangyari sa amin. Plano ko ang lahat ng iyon, Levi. Nanlamig ang katawan ni Levi. Pero sa halip na matakot, kumulo ang dugo niya sa inis. Kinarat niya si Rafa, pero hinuli nito ang kamay niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero hindi man lang niya maramdaman ang matinding galit dito. Nagtaas siya ng kilay at lumapit lalo kay Rafa. So let me get this straight. Pinahirapan mo ako sa bukid, pinagtanim mo ako sa initan, pinadala mo ako sa palengke, para lang gantihan ng pamilya ko, tanong niya. Tahimik lang si Rafa pero hindi umiwas ng tingin sa kanya. Lalo siyang nakaramdam ng inis. Hinampes niya ito sa braso. OMG, Rafael. So all this time you were just using me? Tanong niya. Mabilis na umiling-iling si Rafa. No, hindi ikaw ang dahilan, at least, not at first. Hindi ka kasama sa plano kasi hindi ko naman alam na pupunta ka dito. Ang plano ko lang ay kontsabahin at paniwalain ang mga farmer nyo, mga nagtatrabaho sa mga Oliveros, na masama kayo. Kunin ang loob nila para pabagsakin kayo. Pero habang tumatagal, imbis na gawin yung mga plano ko, nakikita ko ang sarili kong tinutulungan kang magbago. Nawawala iyon sa isip ko, sabi ni Rafa habang hinawakan ang kamay ni Levi bago pa ito makatayo. Babe, nung una, oo, galit ako. Pero habang tumatagal, tumigil siya, huminga ng malalim, at tiningnan si Levi. What? Tanong ni Levi. Tiningnan siya ni Rafa, mas lamambat ang tingin nito ngayon, may halong lamang. Habang tumatagal, hindi ko na kayang gawin ang dapat kong gawin. Napakunot ang noo ni Levi. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Hinawakan ni Rafa ang mukha ni Levi, pinagmasdan siya. I can't hurt you, Levi. Hindi kita kayang saktan. Natigilan si Levi. Para bang biglang lamambat ang puso niya at nawala lahat ng inis niya. Nagkatinginan sila ni Rafa, parehong hindi sigurado kung ano ang susunod na sasabihin. You can't hurt me. What does that even mean, Rafa? Mahinang bulong niya, kahit na alam din naman niya ang dahilan. It means kahit anong plano ko noon, hinding-hindi ko iyon gagawin. Dahil mahal kita, Lana Rivera. Muli, natigilan si Levi. Gusto niyang magalit, gusto niyang sigawan si Rafa sa ginawa nito. Pero bakit parang hindi niya magawa? Dahil ba mahal niya ito? Pero pamilya niya ang pinagbintangan nito. Gusto niyang umiyak. Ngunit alam din niyang sa huli ay babalik din siya dito. Akmang magsasalita siya nang may kumatok. Biglang sumilip ang isang kasambahay sa pinto. Senyorita Levi, kailangan ka po sa labas. May problema po sa taniman, sabi nito. Napatingin si Levi kay Rafa. Bigla siyang nataranta. Tumayo silang pareho. Bago lumabas ng kwarto, sinaman ng tingin ni Levi si Rafa. We're not done talking.
Mag-uusap ulit tayo mamaya. Hindi pa ako tapos sa'yo, saad niya. Tumango-tango naman si Rafa at hinawakan nito ang kamay niya. Pero alam niyang hindi pa dito natatapos ang lahat. Habang palabas sila ng kwarto, ramdam niyang may bumabagabag sa puso niya. Hindi ko inaakala na kaya palang baguhin ng pagmamahal ko sa'yo ang lahat ng plano ko. Alam kong mali ang paghihiganting iyon. Ngunit kung hindi ko iyon naisip gawin, hindi kita makikilala, babe. So I don't regret it. Mahal kita, at kaya kong kalimutan ang lahat ng iyon para sa'yo, rinig niyang sabi ni Rafa. Habang naglalakad, naramdaman niya ang mabilis na paghalik nito sa ulo niya. Hindi alam ni Levi kung ano ang sasabihin. Ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso niya at ang pamumula ng pisngi niya. Alam niyang si Rafa lang ang tanging nakakagawa noon sa kanya. Sabay silang nagtungo sa taniman. May kaunting sunog doon at may iilang palay ang nadamay. Mabuti na lang at naaga pa nila. Pagkatapos nila doon, pagod silang umuwi. Ramdam ni Levi ang pangangalay ng hita niya at pananakit ng paa dahil sa tagal niyang pagtayo doon. Okay ka lang, babe? Tanong ni Rafa at saka ito ay nalalayan. Ngumuso siya at mangiyak-ngiyak na tinignan ng kasintahan. Babe, masakit ang paa ko. Feeling ko matutamba ako, sabi niya. Humawak pa siya dito para makabalanse. Huminga ng malalim si Rafa at binuhat si Levi. I told you kanina na maupo ka muna. You are so hard-headed, sabi ni Rafa. Matapos ang seryosong pag-uusap tungkol sa nakaraan ni Rafa, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Hindi na sila nagbabangayan tulad ng dati, o siguro nagbabangayan pa rin, pero may kasamang kilig at lamang. Maagang bumaba si Levi sa kusina, naka-shorts at oversized na t-shirt, habang inaamoy ang nilulutong sinangag ng isang kasambahay. Ngunit bago pa siya makalapit sa mesa, biglang may mainit na katawan na yamakap sa kanya mula sa likod. Masarap ba ang amoy? Paano kung sabihin kong mas masarap ako? Mahinang bulong ni Rafa sa tenga ng dalaga. Nanlaki ang mata ni Levi. Napangiwi pa siya pero natatawa dahil sa sinabi nito. Rafael, excuse me, ang aga-aga ha. Hindi ko kinaya, sabi niya. Sinandal ni Rafa ang baba niya sa balikat ni Levi, hindi bumibitaw sa pagyakap. Mas lalo pang ang humigpit iyon. Ang daldal mo naman. Gusto ko lang naman ng morning hug at lamang mo, sabi ni Rafa. Napakagatlabi si Levi tsaka siniko si Rafa ng mahina. E di sabihin mo agad, huwag mo na akong ginugulat, ha? Humigpit ang yakap ni Rafa. E paano kung gusto kong gulatin ka araw-araw? Napahinto si Levi. Tila biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bamantong hininga siya at tinapak ang kamay ni Rafa na nasa tiyan niya. Cheesy mo, De La Vega. Mula nang magkaayos sila, tila naging nightly routine na nila ni Rafa ang tumambay sa swimming pool ng hasyenda. Sa likod bahay o sa sala, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maglandian doon. Isang gabi, habang nakababad si Levi sa swimming pool, dumating si Rafa. Naka-white shirt at shorts ito, may hawak na 2 baso ng wine. Tumingin siya kay Levi na nakasandal sa gilid ng pool. Nag-iisa ka na naman dito sa tubig. Baka lumunin ka ng pool niyan, babe, sabi ni Rafa. Tumingala si Levi, nakangiti. Baka naman gusto mo akong samahan. Walang sabi-sabing hinubad ni Rafa ang kanyang shirt at lamusong sa tubig. Dumiretso ito kay Levi, tsaka pinalibot ang braso sa bewang niya. Bahagyang sumubsob pa ito sa leeg niya. Napakislat siya, sabay saboy ng tubig kay Rafa. Baliw, may warning sana next time. Hindi ako ready sa biglang pagyakap mo, sabi ni Levi. Hinayla siya nito lalo palapit. Nagugulat ka pa sa yakap ko. Babe, sa lahat ng bagay, dapat ay ready ka. Lalo na kapag nasa paligid ako. Nagkatinginan sila. Ang distansya sa pagitan nila, halos wala na. Kahit hangin, mahihiyang dumaan sa pagitan nila. If you keep looking at me like that, I swear. Bago pa niya matapos ang sasabihin, hinayla siya ni Rafa at saka binuhat. Hinawakan nito ang magkabilang hita ni Levi at pinulupot ang mga iyon sa bewang ni Rafa. You swear what? Mapanuksong saad ni Levi. Napangiti si Levi, sabay tapik sa dibdib ni Rafa. Mabilis pa niyang hinagkan ang labi nito. Wala akong sinabi. Let's just enjoy the night, okay? Ngunit sa totoo lang, paano niya may enjoy ang gabi kung nasa kondangan siya ng isang lalaking dati ay gusto niyang sakalin? Pero ngayon, gusto na niyang halikan.
Tila nabasa ni Rafa ang iniisip niya dahil unti-unti nitong inilapit ang mukha sa kanya. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng hasyenda, tila wala nang natitirang distansya sa pagitan nila. Lumipas ang mga buwan at panahon. Kahit saan sa asyenda, parang magnet sila, sa kusina, sa taniman, sa swimming pool. Walang araw na hindi sila naglalambingan o naglalandian. Pero kahit anong lapit nila sa isa't isa, may isang bagay na hindi pa nila nagagawa, ang ipaalam sa pamilya Oliveros ang tungkol sa kanila. Kada linggo, bumibisita ang pamilya ni Levi para kamustahin siya, pero hindi pa sila umaamin ni Rafa. Hanggang isang araw, habang magkasama silang kumakain sa gazebo ng hasyenda, bigla na lang nagsalita si Levi. Rafa, I think it's time na ipakilala kita sa pamilya ko. Napatingin si Rafa sa kanya, tila hindi makapaniwala. Sigurado ka na ba? I mean, ready ka na bang ipaalam sa kanila na tayo na? Tumawa si Levi, sabay kurot sa tagiliran ni Rafa. Excuse me, ikaw ang dapat maging ready. Alam mo namang sobrang protective ng mga pinsan at mga tito ko. Like, super. Baka ipatawag ka pa sa isang interrogation room tapos ilawan ng spotlight. Napangiwi si Rafa. Ganun ba sila ka-strict? Umiirap si Levi nang makita ang reaksyon nito. Babe, you have no idea. Akala mo mafia family ang mga yun. So, good luck. Imbis na palakasin ng loob si Rafa, tinakot pa nga siya ni Levi. Kahit si Levi kasi ay hindi alam kung ano ang magiging reaksyon ng pamilya. Dumating ang araw na iyon sa mansyon ng mga Oliveros. Nakatayo sila, si Levi habang hawak ang kamay ni Rafa, na kahit sanay sa seryosong usapan, ay mukhang kinakabahan. Isa-isang pumasok sa dining hall ang mga lalaking Oliveros, ang mga pinsan ni Levi. Tila hindi lang sila basta dumating, pero may kasamang masasamang tingin kay Rafa. Okay, now I get it. Parang gusto nilang itapon ako sa asyenda at ibaon sa lupa, bulong ni Rafa, pilit na tumatawa. Lumapit si Levi sa kasintahan. Sabi ko sa'yo, di ba? Umupo sila sa hapagkainan. Tahimik lang si Rafa habang nakatutok ang tingin ng mga pinsan at ibang pamilya ni Levi sa kanya. Hanggang sa nagsalita si Cadence, ang daddy ni Levi. So, Rafael, right? Ano bang intensyon mo sa anak ko? Tanong nito. Tumaas ang kilay ng mga tito ni Levi habang nakatingin sa daddy ng kasintahan. Tumango-tango ang iba. Sumeryoso naman si Rafa, tumingin sa kanila ng diretso. Kahit kinakabahan, nilakasan niya ang loob. Mahal ko po si Levi, sagot niya. Nagsimula ng magbulungan ang magkakapatid na Oliveros. Napangiti si Levi, pero ang sunod na sinabi ng Tito Cloud niya ang nagpahinto sa kanya. At kung sasaktan mo siya, lagot ka sakin, sabi nito. Biglang tumikim si Rafa, pero hindi siya natinag. Hindi ko po siya sasaktan. Pero may isang bagay akong gustong sabihin po sa inyo. Ayokong ito ang maging dahilan para masira kami ni Levi. Napatingin si Levi kay Rafa. Hindi niya ine-expect na ngayon ito magsasalita tungkol sa nakaraan niya. Bamantong hininga siya at hinawakan ang kamay ni Rafa. Alam ko pong hindi ito ang tamang lugar, pero gusto kong sabihin ang totoo. Dati, nagalit po ako sa mga Oliveros dahil nawala ang negosyo ng pamilya namin at inakala namin kayo ang may kagagawan, walang paligoy-ligoy na saad ni Rafa. Nagpalitan ng tingin ang pamilya ni Levi, pero tahimik lang silang nakikinig. Dahil sa galit na yun, nagdesisyon akong magtrabaho sa asyenda para hanapan kayo ng kasalanan o suran kayo sa mga magsasaka. Pero habang tumatagal, nagbabago ang plano ko. Binago ako ng pagmamahal ni Levi. At higit sa lahat, hindi ko din po kayang saktan si Levi dahil siya na ang naging mundo ko simula nang mahalin ko siya, dagdag pa ni Rafa. Nagtagpo ang mata nila ni Levi. Hindi alam ni Levi kung ano ang mararamdaman, lalo na't hindi niya inaasahan ang pag-amin ni Rafa sa kanyang pamilya. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita na ang kanyang daddy, si Cadence de la Vega. Hindi ba kaya pamilyar ang apelyido mo? Anak ka ni Sebastian at Karina, hindi ba? Tanong nito. Tumango si Rafa. Kung yan ang iniisip niyo noon, naiintindihan ko. Pero gusto ko lang linawin na hindi ang pamilya namin ang dahilan ng pagkalugi ng negosyo ninyo. Dahil hindi namin gawain ang bagay na yan. Napatingin si Rafa sa mga ito, bahagyang natigilan pa. Umunat si Tito Midnight niya at tinitigan si Rafa. Matagal na kaming nag-iimbestiga tungkol dyan, at nalaman naming ibang tao ang may kagagawan.
May nag-set up noon sa pamilya mo, pero hindi ito galing sa amin. Your dad and Cadence were business partners. Wala sa vocabulary naming mga Oliveros ang traidor, seryosong saad nito. Nagpalitan ng tingin si Rafa at Levi. Nagkibit-balikat si Levi at nasabi na niya iyon kay Rafa. I told you, mabubuti ang pamilya ko. Mukha lang silang baliw, pero mapagkakatiwalaan sila, mahinang saad niya. Tahimik lang si Rafa bago huminga ng malalim. Hinaplos nito ang hita niya matapos siyang ngitian. Sa totoo lang, kahit hindi ko pa alam ang buong katotohanan, matagal ko nang binitawan ang galit na yun dahil kay Levi. Sandaling katahimikan ang namayani. Tumingin si Cadence sa kanyang mga kapatid bago tumango. Kung ganun, wala kaming magiging problema. Pero tandaan mo, Rafael de la Vega, isa lang ang bilin namin. Ano po yun, sir? Tanong ni Rafa. Sabay-sabay na nagsalita ang magkakapatid na Oliveros, na siyang mga tito ni Levi, at tiningnan siya ng seryoso. Huwag mong sasaktan ang bunsong babae ng mga Oliveros. Napangiti si Levi, tsaka mahigpit na hinawakan ang kamay ni Rafa. Mangiyak-ngiyak niyang tiningnan ang mga tito niya. Tumayo siya at niyakap ang mga ito isa-isa, nagpasalamat sa kanila. Nang makabalik sa pwesto, niyakap din siya ni Rafa. Sabay na napaubo ang mga Oliveros. Natatawang humiwalay si Levi. Ayan, okay na. Now that's settled, can we please eat? Gutom na ako, sabi ni Levi. Tiningnan niya ang mga ito na masayang nakipag-usap kay Rafa habang kumakain. Nakikipagtawanan sila, mukhang tanggap na nga nila si Rafa. At si Rafa naman ay sobrang saya. Alam niyang hindi lang niya nakuha ang tiwala ng pamilya ni Levi, nakuha rin niya ang puso nito ng buo at walang pag-aalinlangan. Doon sila nagstay ni Levi. Kinabukasan, hinayla siya ng mga pinsan niya palayo kay Rafa papunta sa garden ng bahay nila. Nakaupo sa gazebo si Levi kasama ang apat niyang maarte at babaeng pinsan, sina Sky, Lyra, Katana, at Danny Meros, at ang dalawa niyang boy cousins na sina Cloudy, bunsong kapatid ni Lyra, at si Timothy. Lahat sila nakapalibot kay Levi, para bang isang interrogation ang nangyayari. V, hindi rin ako makapaniwala. Ikaw ang bunso sa atin, pero naunahan mo pa kaming magka-boyfriend. How unfair, sabi ni Danny habang nagmamaktol. Pinalipad ni Levi ang buhok niya na siyang tumama sa mukha ni Danny. And natural beauty, ganyan talaga. Hindi na kailangan ng filter, inis na wika ni Levi. Wait, how sure are we na hindi lang yan another Playboy face movie? Tanong ni Katana, sabay taas ng kilay. Napanganga si Levi, hawak ang dibdib kunwari nasaktan. Excuse me, this is serious, okay? Si Rafa na talaga, siya na ang forever ko. I feel it na talaga, nakangiting sabi niya, sabay sandal sa balikat ng pinsan niyang si Timothy, na agad siyang inakbayan. Babanggasan ko yun kapag sinaktan ka, I feel he's masungit to other girls. Well, nasa hapag siya kanina, never siyang sumulyap sa aming mga girls. Like, his eyes were palaging nasa mga daddy at mommy lang natin. He's really umiiwas na tingnan kami. Like, really. Are we a bacteria there? Your boyfriend is really masungit, maarte pang sabi ni Katana, na kinangiti nila. Tumango na lang si Levi. Oo, kasi kahit masungit siya, sweet siya sa akin. Tapos ang hot niya, hindi ba ganyan dapat ang piliin ninyong lalaki? Hindi natitingin sa ibang babae kasi you're enough to him. I'm kinikilig talaga, bahagyang hinampes niya si Cloudy na malapit sa kanya. Sabay-sabay na napao ang mga pinsan niyang babae, habang sina Cloudy at Timothy ay napatawa lang. Hala, may tama na to. Hindi na si Levi na laging boys are toys, ang motto, wika ni Timothy. Mukhang si Rafa na nga, guys. Rip Levi's playgirl era, wika naman ni Sky. Malakas siyang tumawa. Hindi ba, love ko na talaga si Rafa. Napairap naman si Lyra at muling tinignan si Levi. Fine, pero pag niloko ka niyan, tulungan mo kami, Cloudy and Timothy, bugbugin natin siya. Isama natin sila daddy at tito. We won't tell our moms lang kasi we know that they won't let us bugbog that Raphael guy. Sama ako dyan, ate, wika ni Cloudy. Mga baliw, hindi nyo kailangang gawin yun kasi hindi ako lolokohin ni Rafa, sabi ni Levi. Nagpatuloy silang nag-aasaran. Hindi nila alam na sa kabilang bahagi ng mansyon, may seryosong usapan na nagaganap. Si Rafa,
kasama ang mga matatandang Oliveros, ay tahimik na kinausap ang mga magulang nito. Nasa isang pribadong study room sila. Tahimik ang lahat at si Rafa ay kalmado pero halatang kinakabahan. Alam kong hindi madali ang tiwala ng pamilya ninyo, lalo na sa akin na nagkaroon ng maling akala noon tungkol sa inyo. Pero gusto kong maging malinaw ang dahilan kung bakit ako nandito, sabi ni Rafa. Nagpalitan ng tingin ang mga nakakatandang Oliveros bago sumagot si Cadence. At ano ang dahilan mo? Tumaas pa ang kilay nito. Humarap si Rafa sa kanila ng buong tapang. Mahal ko po si Levi, at gusto ko siyang pakasalan. Napatingin ang lahat sa kanya, at isang sandaling katahimikan ang bumalat sa silid. Buhay ko kundi si Levi. Wala pong problema sa ugali ni Levi, kayang-kaya ko po siyang intindihin. Gusto kong makasama siya habang buhay, saad ni Rafa. Napabuntong hininga si Draco at sumandal sa sopa. You know what this means, right? If you hurt her in any way, kahit anong paraan, wala kang kawala sa amin. Diretso lang ang tingin ni Rafa. Hindi ko po siya sasaktan. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. I will protect her, love her, and respect her for the rest of my life. Nagpalitan muli ng tingin ang pamilya ni Levi. Si Midnight, na tila may iniisip, ay biglang nagsalita. Mukhang totoo nga ang sinasabi mo, bata. Siguradong makukuha mo si Cadence dyan. Tumango siya tsaka tumingin sa mommy ni Levi, na ngumiti sa kanya. Kung totoong mahal mo ang anak namin, wala kaming dahilan para hindi ka tanggapin, sabi ng ina ni Levi. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Rafa, parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Bahagyang yumuko siya. Thank you po, Anya. Pero biglang nagsalita ulit si Cadence, na ngayon ay masama ang tingin sa kanya, parang nag-ibang tao. Handa ka ba sa responsibilidad? Hindi lang ang anak ko ang pakakasalan mo kundi pati ang mundo niya. Alam ko po, at handa akong tanggapin ang lahat, pati ang pagiging parte ng pamilya ninyo. Kung talagang mahal ko si Levi, hindi niyo po ako pipigilan, sagot ni Rafa. Dahil nakikita naman namin na masaya si Levi sa'yo. Pero tandaan mo, isa lang ang rule namin dito, dagdag ni Cadence. Tumango-tango si Rafa. Alam ko na po, huwag kong sasaktan si Levi. Ngumiti ng bahagya si Cadence. Kahit na ayaw niyang ipakasal si Levi dahil nag-iisang prinsesa niya ito, wala siyang magawa. Masaya ang anak niya sa lalaking ito, at ayaw niyang hadlangan ang kaligayahan nito. Tama, we will give you our blessing to marry our daughter, Rafael de la Vega. Sa oras na iyon, nakita ng mga Oliveros ang pagtulo ng luha sa mata ni Rafa. Doon nila napatunayan na talagang mahal ng lalaking ito ang bunsong babae ng mga Oliveros. Talagang pinaghandaan ni Rafa ang pagpopropose kay Levi. Hindi siya kasing yaman ng mga Oliveros, pero ginawa at binigay niya ang best niya para sa babaeng mahal niya, dahil alam niyang deserve ni Levi ang lahat. Mabuti na lang at nagbunga ang lahat. Worth it iyon dahil sa pagpayag ni Levi na pakasal siya. Lumipas ang ilang taon, at sa wakas natupad na ang pangarap ni Rafa at Levi, isang masayang pamilya na binuo nila mula sa pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Sa loob ng malawak na hardin ng Hacienda Oliveros, isang batang babae na may mahabang kulot na buhok at mapupungay na mata ang tumatakbo palapit sa kanyang mga magulang. Suot niya ang maliit na floral dress na bagay sa kanyang maaliwalas na ngiti. Siya si Amelia Rivera, ang 4 na taong gulang na anak nila. Daddy, Mommy, sigaw nito sabay takbo at yakap kay Rafa. Agad siyang binuhat ni Rafa at pinaikot, na ikinatawa ng bata. Si Levi naman ay nasa tabi nila, nakangiti habang pinapanood ang mag-ama. Nakatingin siya sa anak. Baby, you're so pretty like Mommy. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Papa Lolo mo? Tanong niya, tinutukoy ang ama ni Levi. I want to play with you po and Mommy, sagot ni Amelia Rivera. Tumaas ang kilay ni Rafa at pinangiti ito. Aba, little princess, how about me? Hindi mo ba yayakapin si Daddy? Napatawa si Amelia Rivera bago siya bumaba sa bisig ng ama at tumakbo sa kanyang ina. Mahigpit siyang niyakap ni Levi. Mommy, I love you and Daddy so much, sabi ng bata. Napangiti si Rafa at Levi. Sabay nilang hinalikan ang noo ng anak. Sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno sa hacienda, nakaupo silang tatlo sa isang picnic blanket habang masayang pinagmamasdan ang paligid. Sumandal si Levi sa balikat ni Rafa. You know, babe,
Never in my wildest dreams did I imagine na ganito ang ending natin, nakangiting saad niya. Hinawakan ni Rafa ang kamay ni Levi. Neither did I pero alam mo kung anong natutunan ko. Tumingin si Levi sa kanya. What? Hinaplos ni Rafa ang pisngi ni Levi. Na kahit gaano pa kasama ang umpisa ng isang kwento, you always have the power to change the ending. Napangiti si Levi bago siya sumandal ulit sa asawa. I love you, Rafael, mahinang bulong niya. Mahal din kita, babe. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin, sagot ni Rafa. Hinagkan nito si Levi at mas hinapit pa. Sa harap nila, si Amelia Rivera ay masayang tumatakbo sa berdeng damuhan. Nakangiting pinagmamasdan nila ito. Ang kwento ni na Rafa at Levi ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi kailanman perpekto sa simula. Minsan, nagsisimula ito sa bangayan, sa hindi pagkakaunawaan, at sa pagkakaiba ng mundo ng dalawang tao. Ngunit sa kabila ng lahat, kapag natutunan nilang pahalagahan ang isa't isa at ipaglaban ang kanilang pagmamahal, matutuklasan nilang may mas magandang kinabukasan na naghihintay. Hindi basihan ang nakaraan para husgahan ng isang tao, dahil may kakayahan tayong lahat na magbago at matuto. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa isa't isa kahit paminsan sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa huli, hindi tungkol sa kung paano nagsimula ang kwento, kundi kung paano natin isinulat ang masayang ending na nararapat para sa atin. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren, at hanggang sa ating muling kwento, maraming salamat po.